Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Christian Attitude Series. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kapanampalataya, kung inyo pong mamarapatin, pakibahagi po sa ating pong mga friends at of course sa mga ka-churchmates po natin upang sama-sama po natin mapag-aralan ang salita ng Diyos, sama-sama natin matutuhan ang salita ng Diyos at sama-sama po natin maisapamuhay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, we're now in part 14, Christian Attitude Towards Choice. Tandaan po natin na sa bawat araw na nilalang ng Diyos at sa bawat araw na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, mga kapatid, tayo po ay we have a lot of choices in life. Paggising pa lang po natin hanggang sa paghiga ho natin, we have a lot of choices, brethren, na pwede ho tayong mamili. Either kung pipili tayo ng ikabubuti sa atin or either kung ang pipiliin natin ay ikakasama natin. So it's up to us. Ang wika nga, the choice is yours. What will be our attitude pagdating po sa mga choices? Ito bang choice natin ay gagamitin natin sa hindi nakalulugod kay Lord? Or ang ating mga choices ay gagamitin natin sa makapagbibigay lugod sa Diyos? Let us read, brethren, sa John 6:67 Tagalog ang Biblia. Sinabi nga ni Jesus sa 12, referring to the 12 disciples, ibig baga ninyong magsialis din naman. And in King James Version, John 6:67, then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Because this point of time, ang mga listeners ni Jesus, mga followers ni Jesus, brethren, are dahil sabihin natin may mga hard sayings si Lord na it is very hard to understand, it is very hard to comprehend. Sinabi rin po ni Jesus kasi other followers, other listeners para bang nag-alisan, humiwalay, umalis sa Kanya. So tinanong din ni Jesus ang Kanyang mga disipulo, kayo rin ba ay aalis? Sabi niya, ibig baga ninyong magsialis din naman. So dito mga kapatid, alam naman po natin ang response ng Kanyang mga disipulo na, Lord, bakit pa kami hiwalay? Nasa sayo na ang lahat. So yun po mga kapatid ang sinasabi po natin na it's our choice to stay or not to stay. So the 12 disciples decided and they choose, brethren, to be with the Lord habang sila po ay ginagampanan nila ang kanilang ministeryo. So we have, brethren, 4 things to tackle this morning at ating i-acronym ang salitang FAST, F-A-S-T, brethren in Christ. Let us read sa Mark chapter 10 verse 21 Tagalog ang Biblia. At pagtitig sa kanila ni Jesus ay giniliw siya at sinabi sa kanila, isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaong ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. And in King James Version, Mark 10:21, then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest. Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come, take up the cross, and follow me. Brethren, as we know, itong ating binabasang talata, it's all about the rich young ruler na sinabi ng Panginoon, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, ipamigay sa mga dukha, magbalik ka at sumunod ka sa akin. So, ano po kaya ang naging tugon? Ano kaya ang naging choice ng rich young ruler? Dahil sa sobrang niyang kayamanan, ang kanyang pinili, mga kapatid, ay huwag magbalik at huwag sumunod sa ating Panginoon. Kaya step 1, a choice to follow the Lord. Mga kapatid, nasa atin. Choice po natin kung tayo ay susunod din po sa Diyos o hindi. Tulad po nga ng ating binasa na rich young ruler. Pinili niya
ang hindi sumunod sa ating Panginoon. Pero tayong mga anak ng Diyos, it is our choice to follow the Lord. At atin na pong pinili ang sumunod sa Diyos no matter what, no matter how. Brethren, first point, choose to follow Him undividedly. Kailangan pag sumusunod tayo kay Lord, undivided. Kailangan one mind, one heart, one faith, undivided. Hindi po kalakalahati, hindi po 50-50. Kailangan walang kalahati. Kaya nga, sinasabi ng Bible, love your God with all your heart, strength, mind, and soul. Ibig sabihin, totality ng ating pagkatao, we have to love God. And by the way, why we are able to love God? Because He first loved us. Second, choose to follow Him uncompromisingly. Kailangan mga kapatid, pag sumusunod tayo kay Lord, wala na pong compromise. Hindi na po tayo nakikisalamuha sa mundo. Hindi na ho tayo lumalakad sa kadiliman. Hindi na tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. So we have to follow Jesus uncompromisingly because He enabled us, brethren, to do righteous because He made us righteous, brethren, in Christ. Kaya, step 1, a choice to follow the Lord. Choose to follow Him undividedly. Choose to follow Him uncompromisingly. And let us read, brethren, sa Matthew 27:17, Tagalog ang Biblia. Nang sila'y mangagkatipon nga, ay sinabi sa kanila ni Pilato, sino ang ibig ninyong sa inyo'y aking pawalan? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? And in King James Version, Matthew 27:17, therefore, when they were gathered together, Pilate said unto them, whom will ye that I release unto you? Barabbas or Jesus, which is called Christ. So, mga kapatid, again, we all know again ng naging tugon, mga kapatid, at naging choice ng tao. So, pinalaya nila si Barabbas at ipinapako si Jesus Christ. That is their choice. Kaya mga kapatid, step 2, a choice to accept the Lord. Kaya mayroon po ang tao choice to accept the Lord or to reject the Lord. At dito makikita po natin na tayong mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya, ating pong pinili, mga kapatid, ang tanggapin ang ating Panginoon bilang Panginoon, bilang tagapagligtas at bilang Diyos ng ating buhay. It's our choice. Kaya mga tao, hindi natin mapipilit because everyone has a choice to accept or either to reject the Lord Jesus Christ. And then first point, accept Him of who He is in our lives. Tanggapin natin kung sino ang Diyos sa ating buhay. Tandaan po natin, mga kapatid, kailangan tanggapin natin kung sino ang Diyos sa buhay po natin. Siya lamang naman po ang King of Kings, Lord of Lords, God of all gods, brethren. Kaya dito makikita po natin na kapag tinanggap po natin siyang tagapagligtas, Panginoon at Diyos ng ating buhay, hindi na po tayo ang masusunod sa ating buhay, mga kapatid. Kasi sabi nga, bakit nyo ako tinatawag na Panginoon at hindi nyo sinusunod ang aking mga utos? Kaya kapag tinanggap po natin siya bilang Panginoon, we have to obey Him, brethren. And then second, accept Him of what He has in our lives. Ano bang mayroon? Siyempre, mga magagandang bagay yan, mga positibong bagay. Ang mayroon po ang Diyos sa buhay po natin, mga pagpapala, mga kagandahang loob, kabutihang loob, mga kapatid, grasya, blessing, pabor. Yan po ang mayroon ang Diyos sa buhay po natin. So again, it's also our choice kung ating pong tatanggapin kung ano man ang mayroon siya. So, step 2, a choice to accept the Lord, accept Him of who He is in our lives, and then accept Him of what He has in our lives. Kaya, salamat sa Diyos dahil lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Kanya. In Joshua chapter 24 verse 15, Tagalog ang Biblia, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran,
kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog o ang Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. And in King James Version, Joshua 24:15, and if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. So mga kapatid, makikita po natin na dahil sabihin natin ng mga Israelites ay pinamili po ng ating ni Joshua, mga kapatid. Pero ang sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Bahala kayo kung ano ang choice ninyo, maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Basta ang choice namin, maglingkod sa Panginoon. And then step 3, brethren, a choice to serve the Lord. It is also our choice to serve the Lord. Kung maglilingkod tayo o hindi, it's our choice, brethren. Pero tayong mga anak ng Diyos, born again Kristyano, mananampalataya, pinili na po natin ang maglingkod sa ating Panginoon. And first, we must serve Him willfully. Kailangan hindi po tayo napupush, hindi po tayo in-urge, hindi po tayo nire-require, hindi tayo kinukumpel, hindi tayo pinipilit. Kailangan willfully, kagustuhan po natin kasi mas magaan ang maglingkod kay Lord kapag kagustuhan din po natin, mga kapatid. And then second, we must serve Him wholeheartedly. Maglingkod tayo ng buong puso. Kasi mahalaga po, kasi what make us happy in serving the Lord? The moment we serve Him wholeheartedly, brethren in Christ. Kaya nga, sa isang taong taos-puso na ginagawa ang isang bagay, mga kapatid, walang nagiging mahirap sa kanya because as he do sa kanyang ministeryo, the more na nag-i-enjoy po siya, mga kapatid. Step 3, a choice to serve the Lord. We must serve Him willfully and we must serve Him wholeheartedly. And let us read, brethren, sa Deuteronomy 30:15 Tagalog ang Biblia. Tingnan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan at ang kamatayan at ang kasamaan. And in King James Version, Deuteronomy 30:15, see, I have set before thee this day life and good and death and evil. So again, mga kapatid, it's our choice. Sabi ko nga, mga kapatid, even though na God has a plan for us, still we are doing His destiny. Bakit? Nasa ating pamimili o kung didiritso tayo, kakaliwa tayo, kakanan tayo. Yun ang sinasabi po dito na piliin mo sa araw na ito, mga kapatid, ang buhay at kabutihan, kamatayan o kasamaan. So it's our choice. Kapag pinili ho natin ang buhay, of course mabubuhay tayo. Pag pinili natin ang kabutihan, mapapabuti tayo. Subalit kapag pinili natin ang kamatayan, mamamatay tayo. Pag pinili natin ang kasamaan, mapapahamak tayo o mapapasama tayo, mga kapatid. That's why step 4, a choice to talk the Lord. Kasi mga kapatid, we can only have the guidance of God the moment we will talk to Him day after day ng buhay po natin. Kaya mga kapatid, step 4, a choice to talk to God. Nasa choice natin kung mag-pray tayo kay Lord o hindi tayo mag-pray para makuha po natin ang kanyang paggabay sa atin. It's up to us, brethren. First, always talk to Him in prayer. Pwede po natin kausapin ang Diyos sa ating panalangin. Ano-ano mang uri ng panalangin, mga kapatid, ang mayroon tayo kasi there are different kinds of prayer.
Dito, makikita po natin na kailangan po tayo makipag-usap. Kasi kapag tayo ay nag-pray lagi kay Lord, tumatawag lagi kay Lord, nabibigyan niya tayo ng gabay. At again, doon sa mga gabay na ibinibigay ng Diyos, sa atin pa rin po ang choice. And then second, always talk to Him in praises. Pwede rin po natin naman siyang magpahayag tayo ng ating nararanasan, nararamdaman, through praise and worship and thanksgiving. Kaya mahalaga mga kapatid na sa ating pagsamba, talagang nakakaranas tayo sa presensya ng Diyos at nakakatanggap din po tayo ng conviction ng ating Panginoon at ini-impress ng Panginoon sa atin kung ano ang mga nararapat nating gawin. So step 4, a choice to talk the Lord. Always talk to Him in prayer and always talk to Him in praises. Brethren in Christ, this morning ay ating pong binalangkas at ating pong tinalakay ang Christian attitude towards choice. And we tackle the 4 things at inacronym po natin ang salitang FAST, F-A-S-T. Our step 1, a choice to follow the Lord. Step 2, a choice to accept the Lord. Step 3, a choice to serve the Lord. And step 4, a choice to talk the Lord. And that's for now, brethren, Christian attitude towards choice. Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat truly that you have given us choices. At dalangin namin, Lord, nabigyan niyo po kami ng wisdom na pumili sa tamang pagpili nang sa gayon ang aming buhay ay mapabuti, mapainam, mapaganda, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, because Ikaw ang Diyos na aming piniling. We choose you whom we will follow, Lord. We choose you whom we will submit at pinili ka namin bilang aming tagapagligtas, Panginoon ng aming buhay. Thank you, God, because Ikaw ang Diyos na patuloy pong nagpapala sa amin. I-bless niyo po ang iyong mga anak, ang lahat ng Kristiyano, born again at mananampalataya na ang pinili ay sumunod sa iyo, tanggapin kayo, at paglingkuran kayo, at higit sa lahat, Panginoon, ay laging manalangin sa iyo. Niwala kami na Ikaw ang Diyos na patuloy po nagpapala. Ang wika nga ng iyong mga salita, kayo po ay hindi liko upang limutin ang aming mga gawa, kundi kayo ay Diyos na mabuti at laging pinagpapala mo ang aming mga gawa ng aming mga kamay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless each and every one of us. In Jesus' mighty name, amen and amen.